Magandang gabi po, magandang tanghali po, magandang umaga po mga kababayan saan man kayo sulok ng mundo. Ito po muli si Kuya Puli, lilinawin natin at para maunawaan natin ang mga issues na dapat lalo na sa anay ng pinakamababang laylayan ng ating lipunan, yung alyansa sa aming grupo, sa aming tinatawag na aming kasama sa alyansa ng masanayan ng korupsyon. Excuse me, pasensya na kayo. Mga kababayan, ito tatalakayin po natin ito na nagaganap ngayon na kung saan maraming comment o maraming mga naglalabasan sa Facebook na kinukundinan nila at itong sinasabi itong ating Chief PMP na si General De La Torre, kasalukuyan na point ng ating Pangulo. Mga kababayan, naniniwala, sinasabi nila arrogante daw, di umano ito si si General De La Torre. Mga kababayan, sa aming paniniwala, hindi kami naniniwala. Sinusunod lang niya Rosa Ablo, yung kanyang tungkulin bilang Chief PMP. Mapapansin naman natin at makikita naman natin na itong taong ito ay determinado, may patupad yung nasabing peace and order sa ating bansa. Ngayon, nakikita natin, marami nagko-comment sa kanya sinasabi na sinasabi niya, paramihan talagang dapat mahuli. At gampanan ng ating kapulisyan na yung nasabing paramihan sila. Hindi katulad yung nakaraan administration. Nakaraan administration, ganun din ang programa nila. Paramihan kung sino makakahulit, Ang pagkakaiba nga lang dito sa itong kasalukuyan administration ng PBM, talagang inatasan ng ating Pangulo, yung ating kapulisan, hindi lang kapulisan, ang PDEA at saka NBI, lahat ng law enforcement na magpatubad ng tinatawag na patubad yung tamang papatubad sa rules of law. Ano ibig sabihin natin to? Nakakaiba ito na sabing programa natin Pangulo na kung saan ganun din ang ating nagdaan administration na iba ang halos isang kanilang panawagan na masugpo ang kriminalidad dito sa bansa natin. Kaya lang pagkakaiba ng ating nagdaan administration, paramihan sila ng mahuli o mapapatay dahil sila ay may binabayaran at sa ating pagkalam binabayaran ang nilang kapulisan dito bawat napapatay nila na huli. Kaya dami ang namatay, dami ang nabiktima ng mga inosente mamamayan na kung saan makikita naman po natin na hindi ito ay isang kasinungalingan o ano. Nakikita natin na kung saan, bakit ho nandoon po yung ating ating Pangulo, nandoon ngayon siya sa ICC at sa International Criminal Court ay kaya didinggin ang kanyang siya ay dinimanda roon dahil sa mali ang paniniwala, mali ang kanyang